Sa pinakasulok ng kabundukan ng Sierra Lucero, may isang lihim na akademya na tanging piling nilalang lamang ang nakakaalam. Ang Akademya ng Haring Buwan. Dito nag-aaral ang mga dugong bughaw at ang mga nilalang ng hiwaga, mga engkanto, diwata, tikbalang, at maging mga taong may lahing mahiwaga. Ngunit sa kabila ng maringal nitong pangalan, may isang mahigpit na panuntunan sa loob ng paaralan. Walang lugar ang mga mahihina dito. Si Luna de la Rosa, isang pangkaraniwang mortal na lumaki sa isang simpleng pamilya, ay nagulat nang makatanggap ng liham ng imbitasyon upang mag-aral sa Akademya ng Haring Buwan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinili. Lalo, alam niyang walang dugong maharlika o engkanto ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa pangarap niyang makapag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina, pinili niyang tanggapin ang imbitasyon. Kahit nangangahulugan ito, nahaharapin niya ang isang mundo na hindi niya ganap na nauunawaan. Sa kanyang unang araw sa akademya, agad niyang napansin ang malaking agwat ng mga estudyante dito. May mga batang mortal na galing sa mayayamang pamilya at may mga dugong bughaw na may angking kakayahan na tila nagmula sa ibang mundo. Sa kanyang paglalakad sa malawak na bulwagan, napansin niyang lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang grupo ng mga estudyante. Ang apat na binatang tagapagmana ng lahi. Pinamumunuan ito ni Datu Sombra, isang binatang may kakaibang presensya. May mahaba siyang itim na buhok, matalim na tingin, at isang aura ng kadiliman na tila bumabalot sa kanyang katawan. Kasama niya sina Lakan Adlaw, ang batang prinsipe ng liwanag, Prinsipe Agos, ang anak ng pinuno ng mga engkanto ng tubig, at Ginoong Amihan, ang makapangyarihang tagapagmana ng hangin. Wala sa plano ni Luna na makuha ang atensyon ng sinuman. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, nadungisan niya ng putik ang kapa ni Datu Sombra matapos matapilok at bumagsak sa harapan nito. Nabigla siya nang makitang bumalikwas ang binata. Ang malamig nitong titig ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Natahimik ang buong bulwagan. "Alam mo ba ang ginawa mo?" Malamig na tanong ni Datu Sombra. "Pasensya na, hindi ko sinasadya." Nanginginig na sagot ni Luna. Ngunit sa Akademya ng Haring Buwan, ang ganitong pagkakamali ay hindi basta pinapalampas, lalo na kung ang nasaktan ay si Datu Sombra. Sa isang kumpas ng kamay, lumitaw sa balat ni Luna ang isang pulang tatak ng dilim, isang sumpa na nagsasaad na siya ay ituturing bilang isang hamak sa akademya. Sa loob ng isang buwan, kailangan niyang dumaan sa matitinding pagsubok. Kapag siya ay bumagsak, tuluyan siyang mapapalayas mula sa paaralan. Ngunit kung makakaligtas siya, maaaring magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Datu Sombra. Hindi katulad ng iba pang mortal na mabilis sumuko, hindi natakot si Luna. Sa halip, tinitigan siya nito ng diretso sa mata at walang bahid na pangamba. "Gusto mo akong pahirapan? Sige, gawin mo. Pero hindi ako aalis dito ng basta-basta lang." Sa unang pagkakataon, isang pangkaraniwang mortal ang humamon kay Datu Sombra. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, sa halip na galit, isang kakaibang damdamin ang nagising sa kanyang puso. Dahil sa pulang tatak ng dilim, si Luna ay naging tampulan ng panlilibak sa akademya. Walang gustong lumapit sa kanya dahil ang sino mang tumulong sa isang may ganitong tatak ay maaaring maparusahan rin. Ang mga kasamang mortal ay umiwas sa kanya at ang mga engkanto naman ay tinitingnan siya na parang isang mababang uri ng nilalang. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Luna. Sa unang pagsubok, ipinatawag siya sa halamanan ng hiwaga.
Isang mahiwagang lugar sa loob ng akademya kung saan ang mga puno ay may sariling buhay. Doon, siya ay sinubok sa pamamagitan ng puno ng panaginip. Isang puno na bumubulong ng pinakamalalim na takot ng sino mang lumalapit dito. Kailangan niyang harapin ang kanyang takot o tuluyang mawala sa loob ng panaginip nito. Sa panaginip, nakita ni Luna ang imahe ng kanyang yumaong lola. Isang matandang babae na madalas magkwento ng mga alamat ng engkanto. Nakita rin niya ang sarili niyang anyong bata, umiiyak sa gitna ng dilim. Ano ka ba talaga, Luna? Bulong ng puno. Ikaw ba ay tao? O ikaw ay higit pa roon? Nang marinig ito, may kakaibang pakiramdam na sumagi sa kanyang isipan. Ngunit imbis na malunod sa takot, matapang niyang hinarap ang puno at sinagot ito. Hindi ako magpapatalo sa panaginip. Ako ay ako. Sa pagbanggit niya nito, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan na nagpatigil sa pangitain ng puno. Napansin ito ni Dato Sombra na tahimik na nanonood mula sa malayo. Isang mortal lang nakaligtas sa puno ng panaginip? Imposible. Bulong niya sa sarili. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang biglang tumingin sa kanya si Luna. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag na tila pamilyar sa kanya. Sa puntong ito, nagsimulang mabuo sa isipan ni Dato Sombra ang isang tanong na hindi niya pa kayang sagutin. Sino nga ba talaga si Luna de la Rosa? Matapos malampasan ni Luna ang pagsubok ng puno ng panaginip, kumalat ang balita sa buong akademya. Isang mortal, isang hamak na nilalang na walang dugong bughaw, ang nakaligtas sa isang sumpa na kahit ang ilang engkanto ay hindi kayang lagpasan. Sa halip na mabawasan ang pangungutya sa kanya, mas lalo pang dumami ang mga nagdududa. Paanong nangyari yun? Tanong ng ilan. Hindi kaya may lihim siyang lahi? Bulong naman ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang nilalang ang pinakanaguluhan. Si Dato Sombra. Ilang araw matapos ang insidente sa halamanan ng hiwaga, dumating ang pangalawang pagsubok ng pulang tatak ng dilim. Ang pagsubok ng apoy. Ayon sa batas ng akademya, ang isang nagkasala sa dugong bughaw ay kailangang dumaan sa 3 mabibigat na hamon. Ang una ay upang subukin ang kanyang kaisipan. Ang ikalawa ay upang tukuyin ang kanyang tunay na hangganan. At ang ikatlo ay upang husgahan kung siya ay karapat-dapat pang manatili sa paaralan. Sa pagsubok ng apoy, kailangang dumaan ni Luna sa 100 na nababalot ng apoy mula sa mahiwagang nilalang na tinatawag na alab ng silakbo. Isang espiritong nagbabantay sa mga lihim ng akademya. Hindi ito ordinaryong apoy. Ito ay may kakayahang sunugin, hindi lamang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa ng sino mang may kahinaan ng loob. Nang magsimula ang pagsubok, nakita ni Luna ang apoy na bumalot sa kanyang paligid. Ramdam niya ang init na tila gustong lunukin ang kanyang buong pagkatao. Mula sa malayo, tahimik siyang pinapanood ni Dato Sombra habang nakatayo sa tabi ni na Prinsipe Agos, Lakan Adlaw at Ginoong Amihan. Hindi niya to malalagpasan. Malamig na sabi ni Prinsipe Agos. Ang apoy ng silakbo ay hindi basta ordinaryong apoy. Sinusunog nito ang lahat ng may takot. Ngunit sa halip na sumang-ayon, nanatiling tahimik si Dato Sombra. Muli niyang naalala ang mga nangyari sa halamanan ng hiwaga. Ang kakaibang liwanag sa mata ni Luna, ang kanyang matapang na paninindigan, at ang katotohanan na hindi siya basta sumusuko. Sa loob ng naglalagablab na apoy, naramdaman ni Luna ang hapdi sa kanyang balat. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, pinikit niya ang kanyang mga mata at hinarap ang lagablab. At doon niya narinig ang isang mahiwagang tinig.
Ikaw ba ay tunay na mortal? Nagmulat siya ng mata. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang imahe. Isang anino ng isang babae na may mahahabang buhok at mga matang kumikislap na tila nagtataglay ng liwanag ng buwan. Sino ka? Tanong ni Luna. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang ang babae at saka naglaho. Sa labas ng apoy, nagulat ang lahat nang makitang hindi nagalusan si Luna. Ang apoy na dapat sana ay lalamon sa kanya ay biglang humupa at ang espiritu ng alab ng silakbo ay tahimik na yumuko sa kanyang harapan. Imposible. Bulong ni Lakan Adlaw. Hindi ako ginalang ng espiritong yan nung una kong subukan ng pagsubok. Samantalang si Dato Sombra, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi na itago ang kanyang pagtataka. Sino ka nga ba talaga? Matapos ang pagsubok, isang mahigpit na pagpupulong ang isinagawa ng mga guro at matatandang engkanto ng akademya. Naging usap-usapan sa buong paaralan ang nangyari. Isang mortal ang hindi lamang nakaligtas sa dalawang mabibigat na pagsubok, kundi tila ba may ugnayan sa mahiwagang kapangyarihan na bumabalot sa akademya. Sa loob ng isang silid sa pinakamataas na tore ng paaralan, nagtipon ang konseho ng Haring Buwan, ang pinakamakapangyarihang lupon ng mga guro at matatandang engkanto. Naroon rin sina Dato Sombra, Lakan Adlaw, Prinsipe Agos at Ginoong Amihan bilang kinatawan ng 4 na binatang tagapagmana. Ang batang ito, siya ba ay talagang mortal? Tanong ng isang matandang diwata. Walang sino man sa lahi ng tao ang kayang malampasan ang mga pagsubok ng halamanan ng hiwaga at ng alab ng silakbo. Sagot ng isa pang engkanto. Tahimik lang si Dato Sombra habang nakikinig sa usapan. Ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Muli niyang naalala ang kanyang pagkabata, ang isang lumang alamat na matagal nang ikinukubli sa mundo ng mga engkanto. Ang anak ng liwanag at dilim, ang nagtataglay ng hiyas ng buwan. Siya ang magpapabago sa hinaharap ng dalawang mundo. Hiyas ng buwan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nang tingnan niya si Luna noong lumabas ito mula sa apoy, tila may kung anong kumikislap sa kanyang dibdib. Isang hiyas na mistulang hinubog mula sa liwanag ng buwan mismo. Hindi niya alam kung bakit, pero ngayon lang siya nagduda sa isang bagay. Baka hindi lamang mortal si Luna. Baka siya ang sagot sa matagal ng propesiya. Habang abala ang mga tagapamahala ng akademya sa pagtalakay sa posibleng pinagmula ni Luna, isang bagong panganib ang lumitaw. Si Prinsipe Agos, na noon pa man ay hindi kumbinsido sa presensya ni Luna sa akademya, ay nagsimulang maghinala na maaari na isa siyang banta sa kanilang mundo. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan ni Dato Sombra, hindi niya maitatanggi ang lumalaking tensyon sa pagitan nila. Sobra na to, Sombra. Malamig na sabi ni Prinsipe Agos, isang gabi, habang naglalakad sila sa isang lihim na daanan ng paaralan. Alam mong hindi siya dapat nandito. Ngunit sa halip na sumagot, tinignan lang siya ni Dato Sombra. Ang kanyang malamlam na mga mata ay tila puno ng iniisip. Ano ang pinaplano mo? Tanong ni Agos. Wala pa. Sagot ni Sombra. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi natin dapat maliitin si Luna. Habang bumibigat ang tensyon sa akademya, hindi pa alam ni Luna na siya ngayon ang naging sentro ng isang digmaan ng kapalaran. Isang digmaan sa pagitan ng kanyang sariling pagkatao, ng mga engkanto, at ng lihim na nakatadhana sa kanyang dugo. Matapos ang misteryosong tagumpay ni Luna sa dalawang mabibigat na pagsubok,
lalong lumakas ang pagdududa sa kanyang tunay na pagkatao. Ang buong akademya ng Haring Buwan ay nag-aalab sa mga bulong-bulungan. Isang mortal na hindi nasasaktan ng apoy, isang hamak na nilalang na iginalang ng espiritu ng alab ng silakbo. Parang imposible. Subalit, hindi lahat ay natutuwa sa kanyang presensya. Si Prinsipe Agos, ang batang tagapagmana ng tubig, ay hindi kailanman nagustuhan ang ideya ng isang mortal na nagtutunggali sa kanilang mundo. Sa loob ng maraming siglo, ang lahi ng mga engkanto ay nanatili sa tuktok. Hindi maaaring may isang walang dugong maharlika ang lalampas sa kanila. At ngayon, si Luna ay isang anomalya na hindi niya matanggap. Isang linggo matapos ang pagsubok ng apoy, biglang lumamig ang paligid sa akademya. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay unti-unting napuno ng makakapal na ulap at isang misteryosong bagyo ang bumalot sa buong paaralan. Ang mga estudyante ay nagtataka dahil walang sino mang engkanto ang nag-utos ng ulan. At sa mundong ito, ang panahon ay hindi basta-basta nagbabago ng walang dahilan. Habang si Luna ay naglalakad sa may hardin, napansin niya na ang tubig sa lawa ay tila may sariling buhay. Gumagalaw na parang may nais itong iparating. At noon niya nakita si Prinsipe Agos, nakatayo sa gitna ng maalon na tubig. Ang kanyang puting kasuotan ay basang-basa, ngunit hindi siya nababahala. Ang kanyang asul na mata ay malamig na nakatingin sa kanya. Luna de la Rosa, malamig niyang wika. Oras na para malaman natin kung sino ka talaga. Bago pa man makapagsalita si Luna, isang malakas na alon ang biglang umangat mula sa lawa at bumalot sa kanya. Pilit siyang lumaban. Ngunit ang tubig na lumiligid sa kanyang katawan ay parang isang nabubuhay na tanikala. Hindi siya makagalaw. Biglang bumukas ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Ang buong akademya ay nagimbal sa pagsisimula ng isang hindi inaasahang pagsubok. "Ano ang ginagawa mo, Agos?" Sigaw ni Lakan Adlaw habang patakbong papunta sa eksena. Ngunit pinigilan siya ni Dato Sombra na tahimik lamang na nanonood. Sa halip na sumugot upang pigilan ang laban, mas pinili niyang obserbahan kung paano tutugon si Luna. Habang patuloy na pinapalibutan ng tubig si Luna, unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Ngunit sa halip na magpanik, ipinikit niya ang kanyang mga mata. May kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya. Isang hindi pamilyar, ngunit hindi rin ganap na banyagang sensasyon. At noon niya naramdaman ang hangin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, narinig niya ang bulong ng malalakas na ihip ng hangin sa kanyang paligid. Ang kanyang katawan ay biglang naging magaan. At sa isang iglap, isang malakas na puwersa ng hangin ang biglang pumunit sa tubig na pumapalibot sa kanya. Dahilan upang makawala siya mula sa kontrol ni Prinsipe Agos. Nagimbal ang lahat nang makita si Luna. Nakatayo sa gitna ng bumabagsak na ulan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin na tila ba kinikilala siya nito bilang isa sa kanila. Napaatras si Prinsipe Agos. "Imposible. Hindi ko maaaring..." Hindi pa rin matanggap ni Prinsipe Agos ang nakita. Isang mortal ang nagawang gamitin ng kapangyarihan ng hangin. Ngunit paano ito posible? Gayong ang kapangyarihan ng hangin ay pag-aari ni Ginoong Amihan, ang isa sa kanilang grupo. Nag-alab ang kanyang damdamin. "Huwag ka na magkunwari, Luna. Ano ka ba talaga, ha?" Sa galit, itinaas niya ang kanyang kamay at muling hinikayat ang tubig sa lawa. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang kapangyarihan, isang anino ang biglang humarang sa harapan ni Luna. Si Dato Sombra. "Tama na, Agos." Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay nag-uumapaw sa otoridad. "Lumayo ka, Sombra!
Mariing sagot ni Prinsipe Agos. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng ito ay isang anomalya. Hindi natin alam kung ano siya. Tumingin si Dato Sombra kay Luna, na ngayon ay humihingal, ngunit matatag pa rin ang tindig. Tama ka, sagot ni Sombra. Hindi natin alam kung ano siya, pero hindi natin siya uhusgahan nang wala tayong sapat na dahilan. Lumakas ang bugso ng ulan, ngunit sa pagbitaw ng mga salitang iyon ni Dato Sombra, tila napigilan ang galit ng tubig. Napatingin si Prinsipe Agos sa kanya. Ngunit sa huli, ibinaba niya ang kanyang kamay at dahan-dahang umatras. Gagawin ko misyon ko na malaman ng totoo tungkol sa iyo, Luna. Babala ni Prinsipe Agos bago siya tumalikod at naglaho kasabay ng ulan. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na naging tahimik ang buhay ni Luna sa akademya. Sa halip, mas lalo siyang naging sentro ng atensyon. At higit sa lahat, ng pananaliksik ni Dato Sombra. Sa loob ng kanyang silid, tahimik siyang nagbubuklat ng mga sinaunang aklat tungkol sa hiyas ng buwan. Ang mahiwagang propesiya na matagal nang itinatago ng kanilang lahi. At doon niya natagpuan ang isang kakaibang sulat sa isang lumang pahina. Sa pagsilang ng hiyas ng buwan, ang anak ng liwanag at dilim ay muling babangon upang pag-isahin ang dalawang mundo. Nanlamig si Dato Sombra. Ang anak ng liwanag at dilim. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang imahe ng mga matang kumikislap sa gitna ng bagyo. Si Luna de la Rosa. Siya nga ba ang itinakdang hiyas ng buwan? Mula nang mangyari ang bagyo sa akademya, hindi na muling humarap si Prinsipe Agos kay Luna. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, ramdam ni Luna ang tumitinding tensyon sa paligid. Parang may isang bagay na pinaplano sa dilim. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang sandali, noong siya ay nakalaya mula sa tubig. Paano niya nagawang kontrolin ang hangin? Sa buong buhay niya, hindi naman siya nagkaroon ng kakaibang kakayahan. Isang bagay lang ang sigurado. Simula nang dumating siya sa Akademya ng Haring Buwan, parami ng parami ang lumalabas na hiwagang bumabalot sa kanyang katauhan. At siya mismo ay gustong malaman ng sagot. Samantala, si Dato Sombra ay mas lalong naging tahimik mula noong insidente sa bagyo. Kung noon ay madalas siyang lumayo kay Luna, ngayon ay madalas siyang lumapit sa kanya. Hindi bilang isang kaaway, kundi tila isang tagamasid. At isang gabi, bigla na lamang siyang lumapit kay Luna sa silid-aklata ng Diwata, ang pinakamalalim na bahagi ng akademya kung saan nakatago ang pinakamatandang lihim ng mundo ng mga engkanto. May gusto akong ipakita sa'yo. Sa loob ng lumang silid-aklatan, inabot ni Dato Sombra ang isang sinaunang aklat kay Luna. Ang takip nito ay gawa sa itim na baluti ng uling. At sa gitna, may isang ukit ng buwan na hinati sa dalawa. Ano to? Tanong ni Luna habang marahang hinahaplos ang takip. Isang kasaysayan na matagal nang gustong kalimutan ng lahi namin. Sagot ni Sombra. Binuksan ni Luna ang aklat. At sa unang pahina, may isang mural na naglalarawan ng dalawang nilalang. Isang lalaki na nababalot ng dilim at isang babae na nagliliwanag sa buwan. Sa ilalim nito, nakaukit ang isang propesiya. Sa paglitaw ng hiyas ng buwan, ang anak ng liwanag at dilim ay muling babangon upang pag-isahin ang dalawang mundo. Ngunit sa pagbalik ng liwanag, magbabalik rin ang anino na matagal nang natutulog sa kailaliman. Nag-init ang katawan ni Luna. Hiyas ng buwan. Naibulong niya. Tumayo si Dato Sombra at lumayo ng bahagya. Parang may isang bagay siyang gustong ipagtapat, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga lumulutang na alitaptap, dahan-dahan siyang huminga ng malalim.
Luna, gusto kong malaman mo ang tungkol sa akin. Si Dato Sombra ay hindi isang ordinaryong engkanto. Hindi rin siya isang karaniwang tagapagmana ng lahi. Siya ay anak ng isang itim na diwata at ng isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Isang anino ng kadiliman. Noong unang panahon, may isang mahiwagang nilalang na tinawag na Hari Ligalig. Isang makapangyarihang espiritu ng kadiliman na muntik nang wasakin ang balanse ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga engkanto. Siya ay isang aninong isinilang mula sa pinakamasiding takot ng mga nilalang, isang espiritu na may kakayahang lunurin sa kadiliman ang lahat ng kanyang nasasakupan. Ngunit bago niya tuluyang masakop ang mundo, isang diwata mula sa lahi ng buwan ang naglakas loob na harapin siya. Siya si Diwata Lyra, ang pinuno ng mga nilalang ng liwanag. Sa kanilang labanan, isang bagay ang hindi inaasahan ni Hari Ligalig. Ang kanyang sariling puso ay nalaso ng damdamin na hindi niya dapat maramdaman. Nagmahal siya. Nagmahal siya kay Diwata Lyra. Ngunit imbes na isang pag-ibig na nagbunga ng kapayapaan, ito ay naging isang sumpa. Sa pagitan ng digmaan at pagtataksil, isinilang ang isang anak, isang tagapagmana ng dilim na may lahi rin ng liwanag. At ang batang iyon ay walang iba kundi si Dato Sombra. Ako ang anak ng isang halimaw. Gulat na napatingin si Luna kay Sombra. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa malamig nitong mga mata. Matagal nang alam ng konseho ng mga engkanto na sa sandaling bumalik ang hiyas ng buwan, babalik rin ang espiritu ng aking ama at babawiin niya ako. Nalaglag ang puso ni Luna sa kanyang narinig. Babawiin ka? Tanong niya, hindi makapaniwala. Humakbang palapit si Sombra at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Luna, gusto kong malaman mo na may isang dahilan kung bakit ako hindi pa nawawala sa tabi mo. Sa bawat hakbang mo sa akademya, sa bawat pagsubok na nalalampasan mo, sa bawat pagkakataon na nagpakita ka ng tapang, mas lalo akong nagdududa. Nagdududa saan? Sa isang saglit, tumigil si Dato Sombra. Huminga siya ng malalim at saka tumingin kay Luna ng direkta sa kanyang mga mata. Na baka ikaw ang sagot sa aking sumpa. Na baka ikaw lang ang makakapigil sa akin bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman. Habang nag-uusap sina Luna at Sombra, isang nilalang ang tahimik na nakikinig mula sa anino. Si Prinsipe Agos. At nang marinig niya ang lahat ng ito, ang tungkol kay Luna, ang tungkol kay Sombra, at ang tungkol sa pagbabalik ni Hari Ligalig, nagtatakbo siya papunta sa pinakamataas na tore ng akademya. Hindi na siya mag-aalinlangan pa. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang anak ng kadiliman na mabuhay sa mundong to. At sa gabing iyon, sa harapan ng konseho ng Haring Buwan, itinakwil ni Prinsipe Agos si Dato Sombra bilang isang tagapagmana ng lahi. At ang buong akademya ay nagulat sa kanyang susunod na sasabihin. Si Dato Sombra ay isang anak ng halimaw. Kailangang ipatapon siya bago maging huli ang lahat. Sa isang iglap, nagbago ang tadhana ni Sombra. Mula sa pinakamakapangyarihang tagapagmana, siya na ngayon ay naging isang nilalang na kailangang wasakin. Sa gabing iyon, ang buong akademya ng Haring Buwan ay nilukob ng tensyon. Matapos ihayag ni Prinsipe Agos sa harap ng konseho ng Haring Buwan ang lihim ni Dato Sombra, nabalot ng kaguluhan ang buong paaralan. Isang anak na halimaw ang naninirahan sa ating piling. Sigaw ni Agos. Hindi natin maaaring hayaan ang anak ng Hari Ligalig na manatili rito. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan nating tapusin ang kanyang lahi. Nagkatinginan ng mga matatandang engkanto.
Matagal na nilang nililihim ang nakaraan ni Dato Sombra. Ngunit ngayong natuklasan na ito ng iba, wala silang pagpipilian kundi ipatupad ang batas ng kanilang lahi. Ang pagpapatapon sa sino mang may dugong kadiliman bago pa sila maging banta sa balanse ng mundo. Dato Sombra, malamig na wika ng pinuno ng konseho. Mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na bahagi ng dugong bughaw. Pinapalayas ka sa akademya. Wala kang karapatang bumalik. Sa sandaling iyon, dumagundong ang buong akademya. Mula sa mataas na tore, isang itim na anino ang dahan-dahang bumalot sa paligid. Tila ba tumutugon sa galit ni Dato Sombra. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanya. Sombra, wag! Sigaw ni Luna. Nagising siya mula sa kanyang galit. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Luna. Hindi takot sa kanya, kundi takot na mawala siya sa kadiliman. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Bulong ni Luna. Sa tulong nila Kan-adlaw at Ginoong Amihan, nagtangkang tumakas sina Luna at Sombra mula sa akademya. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na puwersa ng tubig ang pumigil sa kanila. Si Prinsipe Agos, hinarangan ang daan. Di kayo makakatakas. Dito nagsimula ang kanilang sagupaan. Habang si Sombra ay abala sa pakikipaglaban kay Agos, si Luna ay biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya mula sa lupa. Parang may isang puwersa na unti-unting bumabangon. At noon niya naramdaman ang isang malamig na tinig sa kanyang isipan. Matagal na kitang hinihintay. Hiyas ng buwan. Habang naglalaban sina Sombra at Agos, biglang lumindol sa buong akademya. Mula sa ilalim ng lupa, isang itim na usok ang dahan-dahang lumabas. Bumalot sa buong paligid. At mula sa kadiliman, isang anino ang nabuo. Mataas, malupit, at puno ng nakakasindak na enerhiya. Kailanman ay hindi ninyo ako maaaring ipagbawal sa mundong ito. Bulong ng malalim na tinig ng nilalang. Ako ay bahagi ng bawat anino. Ang bawat takot. Ako ay buhay mula sa inyong mga pangamba. Mula sa harap ni Luna, unti-unting lumitaw ang isang matandang nilalang na may pulang mata at balot ng maitim na balabal. Hari Ligalig, ang ama ni Dato Sombra, ang pinakamalupit na nilalang ng kadiliman, ay nagbalik. Tahimik na tumingin si Hari Ligalig kay Dato Sombra, saka siya marahang lumapit. Aking anak, matagal na kitang hinintay. Nanigas si Sombra. Sa buong buhay niya, hindi niya pa nakikita ng harapan ng kanyang ama. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit siya isinusumpa ng lahat ng nilalang. Ang kanyang dugo ang dahilan kung bakit siya tinataboy. Ngunit sa isang saglit, nakita niya ang kakaibang kislap sa mata ng kanyang ama. Halika sa akin, aking anak. Sama-sama nating itayo ang isang bagong mundo. Isang mundong hindi nakikilala ng mahina at malakas. Ikaw at ako, maghahari sa kadiliman. Biglang nanahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon kay Dato Sombra. Sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mundo ng kumukutya sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Luna. Sombra, hindi mo kailangang piliin ang kadiliman. Tumingin si Sombra kay Luna. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman natagpuan sa kahit saan. Hindi takot, hindi panghusga, kundi pagtitiwala. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. At sa isang iglap, humakbang siya palapit sa kanyang ama. At saka siya lumuhod sa harap nito. Patawad, ama.
Napangiti si Hari Ligalig. Tama ang iyong naging pasya, aking anak. Ngunit bago pa makalapit si Hari Ligalig, isang maliwanag na espada ng liwanag ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Sombra. At bago pa man siya makagalaw, isang mabilis na hiwa ang pinakawalan ni Sombra, dumiretso sa kanyang sariling ama. Naggulat ang lahat, maging si Hari Ligalig ay napaatras, hawak ang sugat na lumitaw sa kanyang balikat. Ano? Ano ang iyong ginagawa? Tumindig si Dato Sombra. Mahigpit ang hawak sa espadang mula sa kanyang sariling enerhiya. Hindi ako nilikha para maging bahagi ng iyong kadiliman. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang isang malakas sa pagsabog sa buong paligid. Ang tunay na labanan, ang digmaan sa pagitan ng dilim at liwanag ay nagsimula na. Sa pagitan ng liwanag at kadiliman, isang huling labanan ang nakatakdang magpasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Sa pag-atake ni Dato Sombra kay Hari Ligalig, nagimbal ang buong akademya. Ang anak ng kadiliman ay lumaban sa mismong pinagmulan ng kanyang dugo. Ngunit sa kabila ng sugat na tinamo, isang mapanlin lang ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang halimaw. Ikaw ang aking anak, Sombra. Malamig nitong tinig. At ano man ang gawin mo, hindi mo matatakasan ang kadilimang nananalatay sa iyong dugo. Sa isang iglap, isang itim na usok ang biglang bumalot sa paligid. At mula rito, lumitaw ang daan-daang anino. Mga nilalang ng dilim na nabuo mula sa takot at galit ng mga buhay na nilalang. Mabilis nilang pinalibutan ang akademya. Sumisip-sip ng enerhiya mula sa lupa at himpapawid. Sa gabing ito, Wika ni Hari Ligalig. tutuldukan ko na ang paghahari ng liwanag. Habang mabilis na lumalawak ang kapangyarihan ng kadiliman, unti-unting nanghihina ang akademya. Ang pader ng proteksyon na matagal nang nagbabantay sa paaralan ay nagsimulang mabasag. At ang ilang engkanto ay unti-unting nawalan ng lakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Isang malamlam na liwanag na tila hango sa buwan. At sa gitna nito, nakatayo si Luna de la Rosa. Tama na. Matatag niyang wika. Nagbalik ang alaala sa kanyang isipan. Ang kanyang pagpasok sa akademya, ang lahat ng pagsubok na nalampasan niya, ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. At ngayon, sa harap ng mismong hari ng kadiliman, muling bumalik sa kanya ang mga salitang nakita niyo noon sa lumang aklat. Sa pagsilang ng hiyas ng buwan, ang anak ng liwanag at dilim ay muling babangon upang pag-isahin ang dalawang mundo. Siya, ang hiyas ng buwan. At sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay nagliwanag. At sa kanyang palad, lumitaw ang isang espadang gawa sa purong liwanag. Isang sandata na tanging may lahi ng engkanto at tao lamang ang maaaring humawak. Ang liwanag at dilim ay hindi kailanman nilikha upang maglaban. Ngunit ikaw, Hari Ligalig, ay pilit na winawasak ang balanse. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Nagtagpo ang liwanag at dilim sa isang huling sagupaan. Si Luna, gamit ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan, ay hinarap si Haring Ligalig. Habang sina Dato Sombra, Lakan Adlaw, Prinsipe Agos at Ginoong Amihan ay nakapaglaban sa mga anino ng kadiliman. Sa bawat pag-atake ni Luna, ang liwanag ay kumakalat sa buong paligid. Winawasak ang mga aninong sumisira sa akademya. Ngunit sa bawat pagsalakay ni Hari Ligalig, lumalalim ang mga sugat na tinatamo niya. Hindi mo ako matatalo, batang liwanag. Ako ang anino ng bawat nilalang. Kahit saan ka magtago, laging may kadilimang susundan ka. Ngunit ngumiti si Luna. Tama ka. Laging may dilim.
Ngunit laging may liwanag ding bumabalot sa mundo. At sa kanyang huling pagsalakay, inilabas niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Isang pagsabog ng liwanag na lumamon sa buong akademya. Sa isang sigaw ng sakit, unti-unting naglaho si Hari Ligalig, kasabay ng lahat ng aninong kanyang nilikha. Sa unang pagkakataon, sa mahabang kasaysayan, natalo ang hari ng kadiliman. Ngunit sa pagkawala ng kanyang ama, bumagsak si Dato Sombra sa lupa. Dahil sa kanyang lahi, ang enerhiya ni Dato Sombra ay mahigpit na konektado kay Hari Ligalig. Sa pagkamatay ng kanyang ama, unti-unting lumulutang ang kanyang katawan. Tila unti-unting nawawala. Lumapit si Luna sa kanya. Luhaan. Sombra, wag. Hindi ka pwedeng mawala. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Sombra. Luna, ito ang tadhana ko. Ngunit hindi pumayag si Luna. Hawak ang kanyang espadang liwanag. Itinapat niya ito sa katawan ni Sombra. Kung may bahagi ng dilim sa akin, may bahagi rin ng liwanag sa iyo. At sa sandaling iyon, pinasok niya ang kanyang enerhiya sa katawan ni Sombra. Isang pagtatalaga ng liwanag sa isang nilalang ng dilim. Nagliwanag ang buong paligid. At nang bumukas ang kanilang mga mata, natagpuan ni Sombra ang sarili niyang humihinga. Buhay. Ngunit wala na ang kanyang kapangyarihan. Siya ay isa ng ordinaryong nilalang. Malaya mula sa sumpa ng kanyang ama. Matapos ang laban, muling bumalik sa payapa ang Akademya ng Haring Buwan. Sila Kan Adlaw at Ginoong Amihan ay ginawaran ng mas mataas na ranggo sa mundo ng mga engkanto. Si Prinsipe Agos, matapos ang lahat ng kanyang nagawa, ay tuluyang humingi ng tawad kay Sombra at kay Luna. At nanumpa na hindi na muling huhusgahan ang sinuman batay sa kanilang lahi. Si Dato Sombra, bagaman wala na ang kanyang kapangyarihan, ay nagpa siyang manatili sa akademya bilang isang guro. Isang gabay sa mga estudyante na nais matutunan ang balanse ng dilim at liwanag. At si Luna de la Rosa, ang hiyas ng buwan, ay nanatili sa akademya upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang pagsira sa hangganan sa pagitan ng tao at engkanto upang mamuhay silang magkasama sa iisang mundo. Sa huling araw ng kanilang paglalakbay, habang nakatanaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumapit si Sombra kay Luna. Kung wala na akong kapangyarihan, may dahilan pa ba para manatili ako rito? Tanong niya. Ngumiti si Luna. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, Sombra. Nagkatinginan sila sa ilalim ng langit na puno ng bituin. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam nila na ang kanilang kwento ay hindi pa natatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong panahon. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa suporta. Naka 1K subscribers na po tayo. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat.